station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Magandang hapon po sa inyo lahat. Nandito po kami at dito sa Arangkada, Kapatiran sa DWBL. Kailangan po nating sabihin kasi na nawawala yung isang kasama ko at medyo nahuli ata, si Ronnie Akal. I might as well tell you that we have invited somebody from Ibalikbayan, si June Cristobal. Maraming gustong itanong kasi si Ronnie Akal. Siyang wala ngayon. Pero, well, I will start with that. Ito na pala si Brad. Yan, nandito na si Ronnie. At siya unang-unang magtatanong kasi. Yan ang usapan namin eh. Siya unang magtatanong kung ano mga nagawa ni June Cristobal sa SRB, Apo, at he's also a Mason. Yeah. Oo, yeah. So, ano ko muna, ha? Yeah, it's open now. Yeah. Yeah, magandang umaga. At siyempre, gagalakan natin kasama ang ating pinagmamalaking founding founder. Sinasabi nga ni Sis Jackie, kung wala sila, wala tayo. Ang utang na loob natin siyempre, ating founding founder. Siyempre ang ating advisor, national advisor. Yeah, lumabas nga kami kanina eh. We were taking something, we were discussing about what he did in States and yung mga success yung mga ideas niya ron na implement being an Apo and SRB of course. Pero this time, sa publiko na niya sasabihin. Kanina privately, di ba? Yeah. Kaya ngayon talagang hindi natin palalagpasin itong pagkakataon na maraming kasama natin siya. Maraming nagtataka na naimbitahan natin si June Cristobal. Kala nga nila by StreamYard link pero live dito sa at saka sa totoo lang sa personal gwapo pala to si bata tingnan honestly. Yeah, bata pa naman si June. Hindi, tsaka mas bata siya sa she looks younger in person. Looks younger in person. Pero dapat mas bata din tayo. Syempre. Hindi tayo pa po si June kasi masyadong busy to hectic schedule niya. So I requested him if it's possible to join us dito sa DWBL sa Arangkada, Kapatiran. Malaman ng mga kapatid natin na SRB at Apo. At the same time, yung mga maso ng brad namin, malaman nila kung sino bang June Cristobal. Jay-Z. Yeah. Pero parang hindi ko pa narinig yung boses niya. Siguro first time pagsalitain na natin. Sige. Gusto niyang batiin sa kanyang bilang introduction. Maraming nanonood daw ngayon dahil sa kanya. Mga brad namin, mga brad sa Apo at the same time sa Mason. Wow. And of course, SRB. Dahil kasi, mamaya kasi merong meeting kami. Okay. Sort of a fellowship. Okay. So we will be inviting you. Ay, salamat na. It's a privilege. Ayan, pakinggan natin. Si Norman kasi. Binibitin tayo sa process. Magandang hapon sa lahat ng pagkikinig ng programang ito ni Brother Ronnie. Of course, my mentor, my college contemporary, idol ko to, si Brother Carrie Lasso. Without Carrie Lasso, walang SRB, walang Scouts Rail, Brother Ronnie. Nung mga panahon namin kasi may disiplina kami. We follow totoo yan. What was agreed for. So, ganyan kami. Anyway, this is my first time to be interviewed. Yeah, but actually, I think he gave a message before, no? May message. I think that was last year. Second year anniversary ng Arangkada. Na Arangkada. Pero ngayon, in person siya. In person. At saka tatanungin talaga natin sa loob ng isang oras, we will grill him. Yeah. No problem. Kahit may jet lag ako, okay. Sorry na, mali ilang araw ka dito. Mga 1 linggo pa lang kami. Hindi, for how long you will be going to stay?
kami ng misis ko will be staying until late March. Okay. Matagal Yeah, pa. in fact, but the thing there is, they be leaving for Vietnam Okay. Sabado. this coming Saturday. Marami Kaya kami hinata ko biyahe. na. Kaya hinata ko na siya para ma-interview agad natin siya. Malakas naman to si kay misis kaya kababayan niya sa Cagayan. So, Cagayan. Si Doktora. Kaya hindi Doktora pala yan. pwedeng Doktora. hindi no? At saka kahit ikaw mismo, hindi kayo hindi. of course. Siyempre. Ako man, pag mayroong mga hinihingi mga brats Ito mga ano namin Hindi pwedeng Thank you, Brad. Okay. Sige sir, baka gusto ng... Hindi, ang opening alam na ko, tanong. gusto mo magtanong maraming Hindi, itatanong sa kanya eh. Hindi ko muna tatanong yung painitin natin, papainitin. Yung Yeah, medyo okay. sabihin na natin yung lighter moment muna. Yeah, okay. Yan, sige. Ang bats niya talaga, June, you may want Brad But June. 1974 ho ako. Oh, 1974 So, siya. medyo may edad na. May mga kabats niya, yung sino mga kabats yun nun. Sila Freddy Barreto, Yeah, si LA Jun yun. Oyan, si Yumaong Tony Ragas, si Yumaong si Maramba. Oh, Iba nalimutan ko na, pero si Boy Victoria. 12 buo kami, ang tawag na sa batch namin, 12 jewels. Ang galing ang bagay na bagay. At medyo nahirapan kami, pero it's worth it. Yung finals namin, nando sila Carila. So, sila nag-alalay sa amin. And of course, ang master initiator namin, si Brother Colonel, General Vic Tumelden. At si Ferdi Villa. Ang ating founder. Sila yung mga kaaway ng mga gumugulpi sa amin. Ganun ba? Nakakatuwa rin yung mga panahon na yun. Pero matagal na siya sa stage din. Talagang naghihirap siya. He started from the bottom going up. Yeah. Ngayon naging siya, I think. I was a case manager. Pero dito, Case trabaho ko, manager. program manager ako sa reproductive health. So, we fund NGOs. Yung money namin, yung funding came from European Union. So marami kami nagawa dito sa HIV/AIDS, and we promoted yung gender Equality. and sexuality, AIDS prevention. By the way, yan ang pinakamainit na issue ngayon dito sa Pilipinas, pero hindi pa masyadong mainit in the sense na talagang puputo kasi nga yung panukala ni Hontiveros may kinalaman niya, pero misinterpret nila. Alam mo kanina, nag-uusap kami kanina. Pwede ba nung umaatake ka ba, sabi sa akin? Aba, oo. Kinakalaban namin dapat kalabanin. Hindi pwede pala ako? Oo, pwede. Sabi ko, pwede. Ngayon open mo nga yan, yung sa reproduction, si Hontiveros. Yeah. Pero dinidinay niya naman niya sila kasi sinasabi na leading to abortion yung panukala. Sabi naman niya hindi. Ano yan ang sexual health, isang mahalagang importanteng parte ng ating katawan. So, dapat malaman yan kasi kung ituturo natin yung alphabet sa bata, dapat buong A, B, C, D, E, F, G. Hindi ka mag-aalis na mag-omit ng isang letter. So, dapat. Pero we have to have an open mind. Parang nung tinayo at itinatag yung Scouts Royal Brotherhood, maraming may ayaw. Pero we have to understand ano ba yung kahalagahan ng SRB. Ganun din siguro sa sexual health. Okay. Hindi kasi pag sinabing sexual, ibang iba dating. But, ano ba sex natin? Male, female. So, tama. So I think sa ganyan mga usapin, we have to have an open mind. Hindi yung... Pero sir, dahil nasa Amerika, Brad, in a matter of 1 day or 2 days, inaugurate ng bagong presidente ng Amerika, which is Trump. Alam ko, conservative ang dating niya. Ano ang tingin niyo sa kanya? Bilang sa reproductive na ano? Ang obserbasyon ko lang sa kanya, wala siyang talagang stand. Basta sa kanya, sarili niya or whatever. So, anyway, 4 years lang. Pero we can work with him kasi mga ganyan tao, madali din naman Hindi, tsaka the most unpredictable na
person in the whole world. Ika nga sabi mga amongst leader. Talagang hindi mo talaga ma-predict ang Donald Trump eh. Pero may experience na tayo 4 years ago. Yes, No, of course, of course. Kaya nga lang, mapagbantay at nasa atin yun. Ayan. Sir, ito na yung tanong ko. Hmm. Ito na yung pinakatanong ko. Ay, mga brad ha, alam ko lahat kayo gusto yung mapakinggan tong tanong na to. Bakit mo nasabi, sir, minsan sa yung post na ang isang Carrie Lasso talagang dapat tanawan ng utang na loob ng lahat ng kapatiran? Sir, bakit? Sa yung salita, hindi ka namin puputulin hanggang sa matapos mo yung statement mo, sir. Okay, Bakit? may sitwasyon. Pero bago yung mga sitwasyon na yun, meron pang another situation. Yung mga bata na high school, sila Bing Marabot, sila Ray Pilar, yan, parating pumupunta sa istambayan ng Apo sa San Sebastian. Sila, high school sila sa San Sebastian. And they wanted to be initiated as members of Alpha Phi Omega. Okay, so hindi pwede dahil malinaw. Alpha Phi Omega is a international collegiate service fraternity. May mga high schooler sila. Okay, so hindi talaga pwede. And then, nagkaroon na isang sitwasyon and me and the late brother General Victor Valdez thought about organizing them. Okay? So, we contacted yung mga silabing marabot na gustong-gusto mag-apo. Pero we thought about organizing a high school fraternity based on Apo, scouting, di ba? So, hindi pwedeng ano yan, gagawin mo lang. It has to be, para maging matagumpay at maging successful, it has to be dumaan sa proseso. So that night, we went to the house of Brother Carrie Lasso sa Cubao. Nagulat nga to eh. Nag-aaral yata. Naglolo siya nun at that time. So, alam mo naman si Carrie, pag kami, hindi yan bubuksan ng pinto. And inihain namin sa kanya yung proposal. Okay, yung mga nangyari, ganyan, at ano yung mga pros and cons. Maayos naman kami ni Vic dahil si Vic saka ako, dati kami mga student activists nung high school kami. So, we know how to organize. Kasi pag aktivista ka dun, ang tuturo una, organizing skills. Okay. So, kinausap namin si Carrie, ayaw. Sabi yung problema yan, ano ba kayo? So, eventually, na-convince namin. Matagal ang usapan. Alam niyo ni Carrie. Taga umabot kami na kung ilang walang inuman to. Kami talaga seryosong usapan. So, eventually, namin siya. Nakumbinse. Nakita niya yung yung reason. Saka yung yung light. Bakit kailangan? So, kung hindi siya pumayag, walang SRB dahil pinaalam namin sa kanya, hindi katulad ngayon, pag hindi pumayag, magtatayo lang ng iba, di ba? Kaya kami, siguro hanggang ngayon, buhay. May respeto eh. Kaya hanggang ngayon, buhay kami. Yeah, or whatever. Meron kaming ganyan. Yun ang namin, tradisyon sa Apo nun. Yeah, especially in San in Sebastian. addition to that, I may say this, I should say this. Kahit na yung Carrie Lasso nandyan, meron pa rin respeto si Carrie Lasso. Yun yung tinatawag namin si pocket size. Si Boy Alberto Banzuela Cruz. Si Boy Cruz ang tawagin namin. Malit na Brad John. Pero siya ang tinatawag ng parang godfather namin. We have to convince him also about the idea of June and Vic. Ano na yan? Meron nangyari pa dyan. So, pumayag na si Carrie. Okay na lang kay Boy Cruz. Si Boy Cruz naman, tiwala kay Carrie. Pag saka kami ni Vic, alam niyang maayos kami mga brads nun. So, nag-organize na kami. Ngayon, ayaw ng iba. Dahil problematic to eh. High school. Okay, so, nagkaroon ng pagkakataon din na nagbabatian yung mga brads. Talaga. Okay, yeah. Lahat dahil sa SRB. And then, nagalit si Boy Cruz. Sabi niya, magpatawag tayo ng eleksyon. One Saturday afternoon. So, nagpatawag ng eleksyon. Kung mananalo, kami? Kung talo, wala SRB. Kung manalo, meron. May mga explanation we did. At sabi namin na yung high school students na yan, in preparation to be an Apo. That's the understanding. In fact, spread the influence of Apo. Yeah. Nanalo. Nanalo. And then we move as one.
Oo. Wala Wala na. Lahat kami. Wala nang kukontra yan. Pag sinabi ng majority, ito atin. Ganun ang apo. Ganun ang apo sa Alpha Delta. Wala ano. Oo. So we move as one. Kaya successful. Mm. Di ba? Tapos nalaman na ng mga ibang mga chapters. Yeah. Oy, Alpha Delta, medyo iba yun. Mm. Ibang malakas ang namin chapter na. So, yan. Kaya may SRB. So, tingnan nyo, kung doon sa states na nagpaalam kami, hindi pumayag, wala na. Tama. Ayan history yan mga kapatid dapat isa puso ninyo. At talagang Hindi ko maano yan. Hindi yan. Talagang nasa puso namin lahat yan. Yan ang katotohanan. ang galing. Sir Kari. Kaya thank medyo you. na-offend ako pag Sir. medyo kinikriticize si Kari. You can criticize me, pero si Kari, ako talaga. Ayan yan Once and Thank for you, all, Brad sinasabi Ju. Hindi nila. alam ko naman yan. Hindi naman kita hindi ko to. Actually, ganun kami. Declaration yan, salitang yan. Yeah, ang sa amin kasi, nagkakaisa kami parati. Ang bawa, si June, kiniticize si June. I'll defend June. Ganun kami. Kahit na sino sa amin. Hanggang ngayon, ang sinasabi nga namin, pag nagpapamiting tayo sa Alpha Delta, hanggang ngayon, dapat ang Alpha Delta, nagkakaisa tayo. Ayaw namin makita ng ibang chapters na hindi tayo nagkakaisa. Yun. Hanggang ngayon, dapat yun. Ayan kasi ang Something to be ang emulated. puwersa ng organisasyon, yung unity. Oo, unity. Parang yung Walis, di ba? Sabi nga, matagal nang sa yung Sabihan ng Walis. mga Pilipino yan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin kasi may mga tao na interest nila ang nauna kaya sa organization. Parang dito, yung mga politiko, tatakbo, hindi para magsilbi, para magsilbi sa sarili. Tama. Pero kami, hanggang ngayon, sa kami? Organization, ayun ang perspective. Yung talagang principle ng leadership, friendship, Yes, service sir. talaga. Kaya dala pala ninyo. Kaya napakaganda na ang SRB na umpisan sa ganyang sistema. No? Kaya kita mo, 50 years. 50 years na ngayon. Ang APO sa Philippines, 75 years. Ang APO sa US, 100 years. Ang galing. We never thought about it na 1975, 1950, 1925. We never thought about it. Ayan, yung sinabi Ang mo, iniisip lang namin, maayos to. yung sinabi mong you never thought about it. Ngayon, nagsisisi ba kayo? Kayo mga founder? Hindi naman. Nung tinayo namin yun, alam namin magiging successful. Wow. Ang unang chapter, Roosevelt. Ang galing. Sila Dolphs. Yeah, Si Colonel, yung maong brother na si Colonel Dolphs Yorka. Wala misgivings. Wala naman. Kung meron man, Regret? may mga Konti lang, isolated na, naman yan. isolated. Isolated yan. Pero We pangkalatan, can handle that. We can handle it. pangkalatan. Oo. Kami mismo. As long as we, ngayon, yung natayo yung Scout Royal Brotherhood, itong aming, nila, Norman, sabi nga namin palagay ko, tayo na mag-ayos kung ano hindi pagkaunawaan. Sinabi ko itong isang fellowship sa sila Indian. So pinag-aralan ko, inano ko sa kanila. Sinabi ko sa kanila yung kahalagahan ng organizational discipline. Yeah. Sa atin, fraternal discipline. Kasi kung ang susundin mo, yung kagustuhan mo, sarili mo, at hindi ayon sa kapakanan ng organisasyon, o ang kapakanan ng organisasyon hindi priority, kundi sekundaryo lang, walang mangyayari. Ayun nangyari sa atin. But I would say, habang nandito tayo lahat at nandun yung maraming mga kapatid na nagmamahal sa Scouts Royal Brotherhood, yung unity, hindi imposible. We just have to work it out. Patience ang pinakamahalaga. And we can work it out at maayos yan. Probably not in our lifetime. Ayusin Biro natin lang yan. yan. Pero maayos yan. Sa atin ngayon, ayusin na natin Maayos. ngayon pa lang. Ngayon pa lang, dapat ayusin natin. Dahil marami ngayon as you mentioned, kung nagsisisi ba tayo, sa akin hindi pagsisisi. Basta nandyan tayo hindi para paguluhin, kung nandito tayo para pagkaisahin. Yeah, I know what you're pointing out. Part siya ng challenges. Yeah. Ako nga pag nakikita ko yung mga nagkakaroon ng
yung sa council, chapter, yung mga party nila, mga get-together na nakikita ko, ang dami nila. Minsan talagang ang ganda pa ng thing. Nakakatawa, ano ng puso, di ba? Parang we have come a long way. Tapos nandito tayo ngayon, very successful. Although, nung 77, nung panahon namin, hindi tayo, talagang lumalaban ng junior, yung mga ibang fraternity, angat na angat ang SRB nun eh. Di ba? Tapos, yung pagdating ng panahon, parang napag-iwanan tayo ng konti, di ba? Kasi yung iba dumami ng gusto. Pero nung panahon natin, angat na angat ang SRB nun eh. I would say, siguro, ganun ang tingin, pero kumalat ng todo ng Pilipinas. Sabay, tama. Napunta nga ako sa Hulo because of my work. May nakita ako doon sa kalsada, Scouts Rail Brotherhood. Okay, Hulo to, Hulo. Pero yun nga, yun ang sabi nga sa Alpha Delta, yung San Sebastian College. Apo Alpha Delta, the proud mother chapter of Scouts Rail Brotherhood. And we are proud of it. Ang galing. Yeah. Just imagine, ang dami na natin, di ba? Oh, tama. Pagkatapos, noong 2019, after so many years, APO formally recognizes SRB as an allied fraternal organization. Sige sir, explain mo nga yan. Kasi yung iba, yung sinabi mo yan ng one time sa isang event parang ang dami nag-react di ba? Kasi pag sabi mo ng allied, explain mo kasama, Brad, sabi nga ni Brother Carrie, preparasyon ng SRB noong tinatayo namin para sa APO. Okay? Pero the reality, hindi lahat ng kapatid magiging APO. Okay? May mga APO may mga SRB na nag-try mag-APO, may na unsuccessful. Meron naman talaga mga SRB na talagang SRB sila. They love it. May na-meet pa ako sa kasama ko sila Joron sila Ed Paredes sa Bicol. Ang tatay, apo ng San Beda, abogado. Yung anak niya, nag-abogado rin, SRB, ayaw mag-apo. Alam mo sabi nung anak, talagang, eto nakamulatan ko, ba't pa ako mag-aapo or what? So, may yan na sitwasyon. So, we realized yung SRB is a separate entity. Okay. Na ang base ng pagkakatayo niya, yung base rin sa pagkakatayo ng APO, Leadership Friendship Service. Same principle. Yeah. Pero no ako nung 77, talagang sa bahay namin, nilagay ko, SRB, lagi may Alpha Pi Omega, yung Alpha Pi Omega, SRB, Alpha Pi Omega, lives here. Dinusulat ko yun Parang hindi nawawala sa akin yung SRB Apo. Parang yung time ko talaga, ngayon na lang talagang SRB na lang. Pero ngayon, recognize na talaga yan. So, dalawang solid organization. At saka sir, one thing na hindi nila talagang madideny, kahit yung Apo na pure Apo, na tinayo ang SRB, ng lahat, puro Apo yan. Wala sa apat at sa ating advisor na hindi Apo, puro Apo. Kaya talagang nanggaling tayo mga brad nanggaling tayo sa Apo para maliwanag. Talagang totoo yun. Okay. Kahit sa Amerika, Apo, USA, alam nyo, malaki ang tingin mataas ang tingin sa mga. Ang sasabihin ko ito medyo palalawakin ko. Sige sir. We need, everybody needs to know this. Saan ba galing ang Apo? Ang Apo galing sa Mason. Okay. Yeah. Franklin Dorton is a Mason. And 14 founders na Apo, mga Mason yun. Mga Mason yun. Pero binase nila, hindi lang sa Mason, kundi sa scouting. Scouting. Okay. Principle ng scouting. Nakarating yan dito sa Pilipinas because of Sol Levy, Scout Levy. Then they introduced Alpha Phi Omega. Yan ang kwento. Then kay si Brother Librado Oreta. Librado Oreta. Mason yun. Hanggang ngayon, makikita mo talaga. Yun ang historical events Okay. So, hindi pwede sabihin natin na katulad nga ngayon, maganda yung nakikita natin ngayon. Ang SRB, tumutulong sa APO. Ang APO, tumutulong sa
SRB. At the same token, andyan yung Mason na tumutulong din sa dalawa. Because of yung mga Oo. yung mga aral. Mm. Yung mga prinsipyo. parehong-pareho. Oh, walang pagkakaiba yung 12 jewels, di ba? Yung ating... Ang ano dyan lahat para yung mundo maging a better place for everyone. Tama. It will start on us. Correct. Tama, Oo. tama. Kaya may service. So, in other words, Kaya ang tingin ko lang isa lang, yung SRB, we can unite it through our services. Correct. Tama. I agree. So, it doesn't end na maging SRB kasi nga longer beyond that pa, di ba? Yung nga yung... Nasa iyo kung anong gusto mo. Oh, tama, tama. Tulad ng sinasabi ko yung anak nung apo na abogado, Mhm. yung anak niya, SRB ho ako. Mm. Mahal niya talaga yung SRB. Mahal Ba't niya. pa ako mag-aapo? Wala siyang problema sa apo. Tama, tama. And we have to respect it. Parang religion yan, hindi ba? We respect them. Yeah. Oh. Pero ito, magkakasama tayo. Oo, tama. Nagkakaisa. Dahil isang pinagdaanan natin. Ako mismo noong 77, nung initiation ko, lahat, lagi may pumapadol sa akin na apo. Siyempre, mga gagaling mga apo. So, sina Lester sa UE, mga sikat yan, si Brad Lester. Arevalo. Ang gagaling pumadal yan. Naku po, pag alam ko siya nahawak ng paddle, kinakabahan na ako. Mga apo, gagaling talaga pumadal. Dumaan ako sa mga yan. There was a time, nag-message sa akin si Chato Marinas. Chato was a former president of Alpha Phi Omega, national president. Sinundan mo ba? Yeah. Ano sila? Si Kari, ano rin to, national president na Alpha Phi Omega. So, ang sinasabi niya sa akin, yung SRB, magiging threat yan sa Apo. Okay. Sabi ko, at napaka-insecure naman yan. Di ba? Hindi, yung Apo will be Apo. SRB, may mga mag-SRB na Apo, pero SRB will remain part ng ng prinsipyo ng Alpha Phi Omega. So hindi pwedeng mahiwalay. At noong 2019 nga, na-recognize na. Galing. Mm. Yan pala yung taon na dapat na natin. No? Pagbunyi. Dahil yan yung Kasi talagang ang hirap noon. Kari was the president. Ang pinagdaanan nyo pala, no? Oh. Para ma-recognize. Oh, actually, nung I was the president, I presented this to the board, asking the board to approve that SRB be part of the Alpha Phi Omega. Alam mo, hindi naman tayo. Mahirap. Malaki yung pinagdaanan ko dyan. Yung proposal na yan, ang gumawa niyan, yung mga branch na SRB Apo. Ako lang nag-ano. Kasi regional director ako nun. Sila Dennis Villanueva. Pati yung mga hindi SRB, si Vic De Leon na taga, yung Holy Angel, Epsilon C. Si Lemuel Banyaga. Sila, ako ayoko na nga dahil minsan na mapasensyoso akong tao pero nawala na yung pasensya ko. Pero they insist, no? Insisted na, tama na, nandyan na iayos natin. So, inilaban natin. At through ang presidente ng Apo na si Daboy Fernandez, naayos. Naayos. So, through your patience and talagang determination, yan. Parang kang nagpa-initiate. Oo, parang ganon. Dumandi For pala so kayo sa many years. ganon. Ilang taon yun? 1975, 2019. 2019. Ang galing. Ganda ng istorya. But we persevere. Yan. Kaya nakita. Pero sir, Brad, yung sa Amerika, meron kang tinanong yung SRB pero may kinalaman sa veterano. Ano talaga? Veterano saan yan? Yung SRB nga. Na yung name lang, parang... Ano yun? Yung parang alumni association? Hindi, parang retiradong veterano. Nabasa ko sa short, nyo eh. Hindi ko na medyo matanda na ako. But, yung parang yung SRB, parang yung R, retiradong veterano. Nabiro lang niya si Jackie. Yeah. Hindi ako. Pero meron siya sinabi na Hindi, si Jackie, nagtanong siya, so sinabi ko ganyan. Then sinamarize niya. Pag sa akin, lumabas, yun nga, samahan ng rehistradong veteranaryo. So sabi ko, last night yun eh. Nandun kami sa party, si Mrs. ko sa ako nasa party. So sabi ko, so ako na gumawa. Jackie, ha? So hindi na ako uminom, ginawa ko lang yung paragraph.
Ganun. Mm. Alam mo naman, ginagawa niyang controversial yung mga bagay hindi controversial. Ganyan si Nasa akin yung Jackie. dokumentado na, hindi ko binubura. Ganun. Tatawa ako na, Restradong Veterinary. Oo nga nakita ko yun. Sabi ko, ano to? Mga veteranong mga sundalo sa Amerika na ginawa Meron ng pa yan. SRB. Meron pa yan, Scouts Ranger. Ay. Brotherhood. It's Scouts Royal, brother. May history rin yun. Ganun. Kami ni Vic. Sige, sir. Sir Kari, baka may gusto kang... Hindi, brother, ang sa akin, mas i-separate ko yung SRB sa Apo. Yung pangyayari ng buhay niya doon sa States. Sige. It's been a long time he stayed there. Nag-start from the bottom going up siya. It's all about yung pinagdaanan ko yan sa Apo. Siguro yung pagiging Boy Scout ko nung bata ako, naging aktivista rin ako. At yung Apo, talagang inano ko, yun ang hinubog sa akin yung determination mo to succeed in life. Yun naman ano na nila Frank Reed Horton nang tinatag nila yung Apo for young men to have a good start in life. Kasi ang buhay komplikado. Di ba? Pag naano ka dyan, lalo yung mga initiation and everything, it's a training. Para yung mga challenges sa buhay, harapin mo at ma-resolve mo at umangat ka. At sa akin naman, hindi lang para sa sarili ko. Kasi ang gusto ko parati yung, mahal ko Pilipinas Gusto ko umunlad naman tayo. Or what? So ngayon, at least may SRB, Apo, and of course, Masonry. Ang tunguhin naman to, objective nito for the world to be a better place for all. Okay. Hindi madali yun, but we have to work it out. Slowly but surely. Yeah. Nakita ko na yung success niyo si Big Brother Kari Lasso, very successful. Ikaw? Yeah, I start when ako dito, program manager. Nung paglipat ko sa Amerika, you start from tatay ko, I go around the world. No, yung trabaho ko nun as program manager. Pagdating sa Amerika, start ka sa para mag-survive ka. Naging housekeeper ng mga hotels in New York for 4 months. Tapos naibalik ko na yung career ko. Ang doon, huwag kang bibigay. Ayun. Yun ang lesson mo. Don't quit. Nag-quit lang ako sa sigarilyo. Which is good, di ba? Yeah, pero huwag ka basta may objective ka at alam mong tama naman, work it out. Yes. That is what I'm saying. Yun dapat nung hinubog siya ng Alpha Phi Omega, SRB, nalaman niya yung mabuhay. Alam mo, ibang buhay sa States kasi. I studied there. So, yung adjustment period mo, napakahirap. Kaya nga nasabi ko sa kanya, explain mo yan, June. Yun ang maganda papakinggan ng mga Pilipino na gustong pumunta sa abroad. Kala na good time lang. Hindi, no? You work it out. And ang maganda doon, ang inayos namin doon, kung bago, may mga alumni associations na Kaya kung bago ka, matutulungan ka ng mga alumni associations. Yun ang maganda doon. Di ba? Yun ang doon. Kaya yung iba, punta sa Saudi, napakalungkot ng buhay sa abroad kung ikaw lang mag-isa. Pero meron kang mga brothers and sisters. May kasama ka. Yun ang lamang ng may fraternity sa abroad, no? Kahit hindi ko matulungan, may kasama ka lang, may kakwentuhan ka, malaking bagay yung kesa sa wala. Di ba? Yeah. At saka may mga brad sis tayo sa abroad. Yun yung maganda. Isang example, si Miss Joy D, di ba? Joy D, oo. Yes. Yun yung sinasabi ko, na hindi lang yung pagpunta na akala, good time kagad. Papasalamat siya at nagpunta ka doon at meron ng organization tayo doon na tutulong sa'yo. Yun ang gusto marinig kanina Pero yun, ako na nagsabi. Napakaswerte mo yung mga brads o sis nagpupunta doon. Basta maganda ang pakikisama mo at nandun yung mga organization na yan natutulong sa'yo. Yung business ko nga, nabibigla dahil pag pumunta kami sa, mahilig kami mamasyal. May Apo, may SRB. Meron kang nag-ano sa'yo. May isang gabi nga, magpe-fellowship
Pero kung wala kang kakilala, wala yun. Pero hindi ka ba nagugulat na, Brad, ikaw pala si June Cristobal, sa history ka, stickler ka namin, di ba? Maraming ganun. Ako nahiya ako, pero we just have to be grateful about it. Yeah. Minsan nasa Sydney. Mm. Si Mrs. saka yung dalawang hipag ko, namamasyal kami doon sa zoo. Biglang may lumapit sa akin, tiga Alpha Delta eh. Brother. May restaurant pa yung Brad na tiga Alpha. SRB Alpha Delta. Di ba? Successful pala doon. Pero ako, low profile, pero what can we do? Ano yan? Plus, di ba? Sige, Plus factor. Balikan natin yung bagay na tungkol sa'yo. Nabanggit mo kayo na gusto ko yan eh. Sabi mo gano'n, yung mahal mo ang Pilipinas, yung nangyayari sa Pilipinas. Ano ba nangyayari sa atin? Sige. Talaga naman maganda Pilipinas. Pero yung nangyayari sa mga unfortunately, wala tayo. Hindi na kami si-inspire ni Big Brother Kari. Laban tayo. Sige, partner rin ng talakay natin. Ano ko na lang dyan, siguro malaki, ang mga SRB, mga mulat yan sa service natin, di ba? Kaya tayo nagsa-service, maraming mga communities na kailangan ng public service. So, dapat naman yung kung ipoboto natin, yung alam nating makakatulong. Okay? Sa dami ng bansang napuntahan namin, medyo naiwan tayo eh. Pero ang gagaling naman ng mga Pilipino. Yung totoo nga yan. Sa abroad, may mga chip yan. Ang misis ko, maraming awards sa doctor in Washington. Yan, maraming mga kaibigan na Kilala yung misis niya. Ako, I do volunteer work. Retired na ako. Tinitingala pa lang kanyang misis. Maraming Pilipino na magagaling talaga. Dito lang din. So, bakit sila nag-alisan dito? Dahil mahal mga Pilipinas, di ka mamahal. Oo, ganun, may parang ganun eh. No? But you have to take care of yourself. Pero, ang ano natin, kaya nangyayari itong ganitong, nasa ganitong sitwasyon tayo, because nasa atin din dahil kung sino-sino hinahalal natin. Ayan lesson yan ha. So, pero huwag kayo mawalan ng pag-asa. Habang may hininga, may pag-asa. Kaya nga eh. So, pag yung naranasan mo sa Amerika, pupunta ka sa Pilipinas, ganito yung sitwasyon, parang talagang naano ka, no? Minsan nababad trip ako, pero what can we do? Kababayan natin yan. Di ba? Saka, yung sabi nga ni President Magsaysay, di ba? Those who have less in life should have more in law. Pero hindi na, pero yun ang tama, di ba? Pero Sir Kari, hindi ganun nangyayari eh. Yung more in something eh. Baka kasi magsalita na naman ako eh. Basta ako, boboto ko number 7 si. Nabalik na naman tayo sa number 7. Basta isipin kung sino yung karapat dapat. Hindi karapat dahil dapat nagmumura, guwapo, o nagbibigay ng 500 pesos or what. Nagsasayaw sa entablado, no? Hindi ganun na. O artista. Hindi ganoon. Dapat yung makakatulong sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Yun dapat eh. Pero pwede natin umpisahan ngayon yan eh. Yung nagtanong nga sa akin si John kanina eh, pwede ba yung gano'n? Pwede sa amin yun. Pwede sa amin yun. Kaya nga sinasabi ko nga sa kanya, yung Brad natin na sa Mandaluyong, mga kandidatong senador. Di ba? Sabi ko sa iyo. Sabi ko rin sa kanya, yun. 6 yun. Sabi ko, 6 ang iboboto natin. Ang SRB dapat magkaisa tayo. Kung sino yung 6. Sino ba yung mga yun? Bahala na tayo. Pag-usap-usapan natin. Pero yung 6 na titira, bahala na kayo dyan. Pero yung number 7, dapat number 7 lang sa akin yan. Ang ano niya, hindi porke Brad. Iboboto natin. Yun. Pagdating sa mga ganyan, uunahin natin ng bayan. Tama. Yun ang doon pumaparang salitang non-partisan, di ba? Yeah, ako, naging aktivista ako, naging talagang pero it's not good. Kasi para ka ring right or wrong. Di ba? Kahit mali, inaano mo pa rin. Dapat, kasi bayan to, kinabukasan ng... hindi biro.
Kaya nga, di ba, nung araw, angat na angat tayo, pangalawa tayo sa Japan. No, number one Ngayon, tayo. Number one yung tayo. Vietnam, ang layo na yan. Ngayon, tayo yung pangalawa sa kulelat no? Parang ganun. Medyo ang nakakalungkot, maraming Pilipino sa ibang bansa, ang gagaling eh. Di ba? Kaya naman natin eh. Kaya nga. Kaya yun ang bagay na talagang dapat Magaling to na imbitahan natin. Oo, no? Talagang talaga. alam niyang Oo. ang dapat sabihin. Hindi ako nawawalan Kasi ng nakita pag-asa. niya yung tunay na comparison di ba? Yeah. Meron pa dyan kanina, yung nag-grab ako yung kausap ko. Dapat hubang parang yung EDS Revolution ulit. Sabi ko, tama na, nakakaya na tayo. Tama. Parang ano tayo niyan, yung daig pa, talo pa tayo ng Banana Republic. Porque ayaw, tatanggal. Daanin natin sa proseso, pero yung mga tao dapat mulat. Di ba? At saka yung salitang, pag may nangyari sa akin, mayroon siyang kinuha, patayin nyo rin yung ano. Hindi wala mangyayari. Hindi maganda yan, di ba? Tayo lang may ganyang... Parang nung tinayo namin yung SRB sa San Sebastian College, pag na-agree na, let's move as one. Tama. Yun ang principle eh. Huwag na pagbibatihan. May mga stages. Nagdebate na yan, eto nanalo. Let's move as one. Tama. Ganun dapat. Si Presidente Bonggit kahit pero siya presidente, di ba? Yeah, oo. Okay. Kung mali ka, nandiyan naman si Kari, to criticize. Kilala ni Kari yan. Kilala ni Kari. Oo. Pero, dapat ganun, di ba? No, dapat ganun talaga. Hindi yung i-eliminate mo. Tapos na tayo. Nakikita naman ni Brad Ronnie yan eh. Pagka mali Oo. inatake ko talaga. Pero kadalasan Yeah, naman too bad. yung magagandang Kung maganda ang ginawa, Kaya nga natatakot ako, baka atakin din ako. Pero kailangan talaga na i-correct mo yung para sa tama. Hindi nakita ko sa kanya man of principle talaga si Big Brad. Kaya- Maraming ganyang Pilipino magagaling, pero dapat yan ang nasa ano. Hindi, kahit sa SRB, sa loob ng 3 taon na higit ng programa natin, na-interview natin, ang maraming gagaling na Brad. Marami. Maraming gagaling na kahit na mga pure SRB, ang daming ang gagaling. Si Dr. Mon Reyes nga eh. No, sabi yun. Kahit yung Apo pa. kalabang fraternity, pag nirepair ko, Mm, may gamot pa yun. Tontuwa sa akin. Kasi may puso siya to serve. Ayun ang importante. It's not about the money. Saka it's not about the fraternity, kundi yung willingness to serve, di ba? Kailangan na, parang Diyos ko, basic, yun, no-brainer yun. Kaya lang yung iba, mas importante yung ego nila, yung pera, yung pride, whatever. Kung maano na yan, may liwanag at the end of the tunnel. Di ba, brother? Yeah. There's always the light. Ganito naman tanong ko, ano yung ine-expect mo bilang founder? Yung na mas maganda pa sa kapatiran. Sabay, kung magiging parang yung Alpha Delta nun, Wimo Baswan. Sabay, Diyos ko. Ayun, Ang laki ng contribution ng SRB sa bayang Pilipinas. Ayan. O siya na, yung sinasabi yan talagang, so, ano nyo sir, i-concretize nyo yung Wimo Baswan. Anong dapat gawin? So, tinatawagan ko yung mga Yan. yung mga puwersa. Ilan ba yung puwersa yan? 3, 2, minsan may 4 pa nga daw eh. Hey, mag-usap-usap. Kung ayaw makipag-usap ng isa, wag tayong huminto para kumbinsihin na mag-usap-usap ang lahat. On one table. Hindi madali yan, but it's possible. Kasi kung mahal ang SRB, isa lang. Kaya nga minsan sinasabi ko, may SRB INC, may SRB NC. Dapat Scouts Royal Brotherhood lang. Lang. Di ba? Yung pinayo natin, Scouts Royal Brotherhood. Wala na mga Inc. or wala na NC or what. Let's be one. At let's make this fraternity stronger para sa gayon, makapagmulat pa tayo ng marami pang kabataan na maging SRB at maglingkod sa komunidad, sa paaralan, di ba? Mga services natin, mahalaga yun. Kasi ang gobyerno naman, limited din ng resources. We have to complement yung mga ginagawa ng gobyerno, ng iba pang mga civic organizations, at ang SRB, ang APO, and ang
ang Freemasonry. Marami rin naman ginagawa yan. So kung magiging maayos yan, ang Pilipinas in years to come, magiging maunlad din. Ayan. Ngayon lang nakita ng kapatiran, Sir Kari, ang wisdom ng isang June Cristobal. Kasi hindi nakikita yan sa mga posting eh. No. Ayan, nakita nyo paano sumagot, paano mag-explain, paano mag-expound. Ganyan kahusay ang ating founder. Siyempre, katulad din ng ating lagi natin napapakinggan sa programa ang ating National Advisor. Pero this time, napapakinggan nyo kung gaano kahusay ang ating founding father. Kasi Alpha Delta. Nabiro lang. Katabi, Epsilon, UE. UE tayo. Nag-initiate sa akin si Kari. Saka yung mga kabats niya. Huwag na natin pag-usapan yung mga ramble ng panahon na yun. Wala na yun. Part lang yan ng growing up. Tama. Ayan, ang ganda sinabi mo. Part ng growing up. And we survive. I-set aside na natin yan. Wala na yun. Huwag na natin pag-usapan yung mga ramble ng araw. At sa hirap ng buhay, magpaaral ka sa kolehiyo. Di ba napakamahal? Tapos makikipag-ramble ka. Please. Tama. And then leadership, friendship, service, friendship. Let us be friends to everyone. Ano mo naman sabihin sa kapatid na yung mga warrior sa keyboard na gustong away-away sa keyboard? Di ba? Ang dami. Anong pwedeng sabihin sa kanila? Message mo sa kanila? Medyo eto parating ganito. Isipin natin, bago ang lahat, bago ka magalit or whatever, kapatid natin yan. Okay. Tama. So, kung meron kang, parang ginagawa ni Brother Kari, kinikriticize constructively. Hindi mo sinisira. Kasi iisa tayo eh. Saka, alam mo, mga damdamin din tayo, mga tao tayo eh. Tama. So, nasasaktan din yan. yeah, we have to, bago ka magsulat ng masakit, let's think it over and over again. Tama. Minsan, that will lead to cyber, di ba? Saka libel, problema. Kaya wag na natin gawin yan. Siyempre, wag natin payagan na nakakasakit tayo sa ating kapwa, lalo na sa ating kapatiran. Okay, let's have a break, ha? Sige, Break na tayo, ha? Magbe-break tayo, ha? Break. Break tayo. Arangkada kapatiran, banayad ang usapan, busilak ang isipan sa ating mga kwentuhan. Walang maiiwanan, lahat masasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang. Sarabang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan ang palaging may angat. Araw-araw arangkada may bisita. Makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya. Kada araw ay kakayod at malabo ng mapagod. Di salang minimiti yung makapana ang tugatog. Di na pwedeng ihinto ang mga oras na kasaliw. Ito kaunlaran ng isipang nag-aliw. Kayo ang aming hilo, kapatirang may tindig. Istasyon na pangdiin, kaduming na makisig. Tanggal ang negatibo sa kanyang bukang bibig. Positibo ang lahat ng inyong maririnig. Bawat bukas may saya, tagumpay ang madadala. Sa tamang oras may liwanag na kanyang matataya. Lagi sulit ang segundo na iyong ilalaan. Basta imbitado ka, matig na kahandayan. Arangkada kapatiran, banayad ang usapan. Busilak ang isipan sa ating mga kwentuhan. Walang maiiwanan. Tayo sa ating studio at syempre si Sir Kari may kinakausap lang ng konti at habang may kinakausap si Sir Kari patuloy pa rin tayo. Kaya Brother June Cristobal, ano yung nangyayari sa Amerika, yung mga kapatiran, ano yung kaibahan nila doon? Syempre mayaman ang dating nyo doon eh, lahat kayo talagang, pero yung na dapat gayahin ng i-emulate ng ating kapatiran dito sa Pilipinas. Actually, pareho rin eh. Mm-hmm. Kahit yung, sabi mo yung Apo USA, o yung Apo USA nga, parang na-inspired sila sa mga alumni associations ng Apo Philippines sa Amerika. So ngayon, dati wala naman sila mga alumni associations. Ngayon, nagtatayo na rin sila.
So maganda, saka ano naman yan, very ano yan, may International Council of Alpha Phi Omega. So yung presidente ng APO USA, presidente ng APO Philippines, saka yung presidente ng Alumni Council of North America ng APO Philippines, may ano yan, may council. And then we talk, they talk it out about the progress of Alpha Phi Omega, the activities, at pag may mga convention sa US o dito sa Pilipinas, we made it a point na umattend. So maganda ano, talaga it's a brotherhood. So malakas talaga yung APO. Pero wag naman tayo magyabang. Para baka naman yes natin. So we have to inspire others to follow us. Yun lang naman. Hindi natin ipagraramot yun. Porque ibang fraternity wag natin, kundi i-inspire natin sila para maging tulad na ng APO. Para sa gayon, maging maayos ang buhay dito sa mundo, hindi lang sa Pilipinas, di ba? Tama. Yun yung bagay na dapat na imulat talaga sa mga SRB din, di ba? Para gayahin na din natin, di ba? Yeah. Para nang sa ganun makatulong tayo, makakontribute tayo, mga brothers and sis, doon nga sa kagandahan ng mundo. Di ba yan? Yun naman We talaga start in the communities, sa eskwela, di ba? Sa neighborhood, sa bayan, sa bansa, at sa buong mundo. At true, yung practice na rin, di ba? Kasi hindi lang service porket ginawa natin yung service. Ginawa natin. So, ano lang tayo, commercial lang muna. Arangkada kapatiran, banayad ang usapan, busilak ang isipan sa ating mga kwentuhan. Walang maiiwanan, lahat masasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang. Sarap ang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan na palaging may angat. Araw-araw arangkada, kada may bisita. Makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya. Kada araw ay kakayod at malabo ng mapagod. Di salang minimiti yung makapana ang tugatog. Di na pwedeng ihinto ang mga oras na kasaliw. Ito kaunlaran ng isipang nag-aliw. Kayo ang aming hilo, kapatirang may tindig. Istasyon na pang diin, kaduming na makisig. Tanggal ang negatibo sa kanyang bukang bibig. Yan. Okay, so I'm back. I have to Meron check pa something. tayong 9 minutes. 9 minutes. Sa Okay. ating programa. Yeah. Yung 8 minutes malagang pag-usapan natin. Sa Kari, baka may gusto kang... Hindi, natanong ko lang kasi kanina yung nababanggit ko kay, pagka napag-usapan kasi yung politika. Ako gusto ko isingit kasi. Sabi ko nga kasi kanina, nabanggit ko rin kay Jun kanina. Yun nangyayari kay doon sa yung Friday. I think that was Monday. Yung Iglesia ni Cristo. Yes, sige. Ang dami nila talaga, ang dami. 1.5 million. Pero the thing there is yung comment ni Secretary Enrile. Boss ko si Enrile, not necessarily because he was my boss. I'm siding with him. But definitely, medyo mas maganda at explanation ni Enrile. Sayang kasi, if you want to amend the Constitution, what is provided under the Constitution, pag-usapan natin. Hindi by means of by rally. Hindi pwede Hindi pwede yung maging impeachment kasi president actually, yan. it's a impeachment rally. Impeachment is really being done kung medyo may pagkakamali, ang impeachable officer, official. Kasi nangyari kasi mukhang Nasa batas yun. nasa batas yun. Dapat Even in the States, di ba? Nagsasagawa Nasa sila batas ng yun. impeachment, madalas. Nasa batas Oo. kaya nga medyo I was taken aback yung sinasabi na wag nang impeach yan, impeach yun. Total naman parang nasa fiscal's office lang yun sa Congress The one who will decide that is the Senate. Actually, hindi naman siya criminally liable. Oo.
tatanggalin lang sa Iba, position. iba yung parang administrative Oo, liability yan eh. yan, oo. Iba yung criminal liability. Oo. Yung Kung yan gusto ko siguro, pwedeng Oo. maging ano tayo, di ba? Pero yung tanggalin lang Hindi sa ata, pagiging trustworthy, tanggalin sa position. gusto ko sanang makakabaan tong discussion na to, pero tuloy better na i-avoid ko muna dahil ako, I'm Carrie Lasso, I'm siding the idea of Senator Enrile. Ako nakikita ko na yung wisdom eh. Talaga Oo. naman yung mama, He's right. talaga Tama siya. napakahusay na tao. I-continue Sabi natin nga niya, yung huwag daw gawing president yung oh, nangyari. it should not be preceded. Maapektuhan ng anumang organization. Hindi tama. Or, di ba? Nakakasawa na yung mga people tao. Oo. Nangyari na yon, Mm. ano mangyayari sa Pilipinas? Tama. Palakihan na lang ng palakihan ng grupo. Pag may konting ganun lang. Huwag naman. Hindi, people, siguro, ang ng Iglesia ni Cristo, ito, support. But para takutin yung gobyerno na wag ituloy, Oo. wag na. Hindi mo ganun. Let's be civilized. Oh, Tama na yung nangyari noong 1986. Tama. Oo. Yun ang gusto kong masabi lang, na hindi tama ata. I-continue natin what is Ako provided. naman medyo nagdidil ako sa Complaints. doctrine ng separation of church and state. Di ba? Maliwanag din. Di ba? Shall be inviolable. Ibig sabihin talagang hindi dapat kumbaga hindi dapat sundin. Kasi maganda yun, kahit ang Amerika na napakayaman, tinatagyan sa prinsipyo ng separation of church and state. What belongs to the church and to the state, sa estado, hindi dapat nagpapakialaman yan, di ba? Not unless ang issue talaga pure moral, di ba? Moral, Still, kahit moral, iba pa rin yung nangyari. Di ba? Tama rin. Oo. Pero how much more kung pure politics, di ba? Nabanggit ko lang dahil medyo hindi ata tama eh. Dahil mahirap to pag hindi natin ituloy yung impeachment. Let the Senate handle it. Sila magdesisyon. Sila magdesisyon. Tama. Siguro. Siguro. Yun nga, sinasabi ko nga kay Brad June. Baka hindi matake si Bonget. Sasabihin ko kay Bonget, I'm telling you, Mr. President, mukha atang i-delay. Kung i-delay mo yan baka mag-boomerang yan. Oo, tama. Mahirap na. Oo. Makikriticize ka na naman. Oo, makikriticize ka. Oo, hindi. Tsaka considering na ang talagang naglalaban sa bansa natin, hindi ako tingin ko yung China tsaka ang Amerika talaga yung influence nila no? Ang tingin ko. Ang ibig ko sabihin, ang China talaga, imbis na makipaggera sa Amerika, gastos na lang niyan Pilipinas, di ba? Yung bigyan ng mga nanggugulo, bigyan ng pera yung mga nanggugulo para lalong guluhin. Di ba parang ganun tingin ko Kaya talaga may nanggugulo sa Pilipinas. Walang progress kung walang peace. Oo. Totoo yun. I agree. Paano ka magkakaroon ng kung magulo? At saka sir, no peace kung talagang walang justice talaga. Dapat unahin ang That's justice. another point. Diba? That's another point. Baseline yun. Oo, baseline. Oo. Tama. Yun dapat na. Pero kung papakita nyo sa taas, ganun ang nangyayari. Yun ang part nga ng good manners and right conduct nga siya. Sabi ko na, ang bira naman, nagkasala yan, di babo. Pagpabisigahan nyo naman, Saka wala mo naman nangyari. Doon, grabe, siya pa mayabang. Kung may konting remorseful ka or whatever, at least magdadalawang isip ka. Ngayon, hindi. Kaya nga sabi ko, I need to say something. Yung good manners and right conduct na sinasabi ko, makikita mo, yung nanay mo, tatay mo, nagkamali na Yung inimpisa ni Big Brother Carrie, yung good manners, Maganda. kumakalat na yan. Kumakalat na yan. Kumakalat. Nakiusap kasi ako sa mga big radio stations, sa radio TV stations, na kung pwede, mag-alat kayo ng konting Nag-alat naman sila. Nagkakaroon sila ng another point is yung kay Ombudsman. Kay Hindi mo kalain. Hindi mo kalain. Siya nag-mention, there must be good manners and right conduct in Congress. Sa lahat. Sa lahat ng area ng buhay natin. Kaya nga sabi ko nga, malaking bagay. Wala na tayong gana. Sir, siguro ako na lang muna magsasabi tapos pasalitay natin. Before you. Ako muna, sir. Ikaw muna. Okay, sa ngalan ni Sis Jackie, Sis Nibea, Honey Lay, si Sakura, ang ating producer, Jojo Kiawit, ito yung Lincoln Ronnie Akal.
Yun, Malaking oportunidad to sa akin at it's my first time to be in the radio. Maraming salamat sa inyo at always remember yung good manners and right conduct. Yeah. Mahalaga yun. Thank you very much. Na-echo naman. Pero sa totoo lang, bago ako magpaalam, this is Carrie Lasso. But actually, I like to say this. Yung good manners and right conduct should be implemented, should be practiced by us. Maraming salamat sa DWBL, sa Ranjo Arrancada, kay Ronnie, at kay June na naging bisita nating araw na ito. Maraming salamat po. Sa susunod na Sabado ulit, magkita-kita tayo. Thank you very much.